Hi guys, and welcome back pa sa Tarot Page Philippines. So, this video, gawin natin yung weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon, at Rising na Sagittarius. So, kung bago ka, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon, Rising mo kasi importante siya, sa end po ng video, may link tayo para dito para mapanood mo. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung gusto nyo pong tulungan na mag-grow ang ating channel, you can click for one-time support, yung thanks button. Hoy! Tumpusan to! And for monthly support naman po, you can use the join button sa baba. Sorry, ang gulo ni Cinnamon naglalaro. Anyway, kumusta ka na nga ba, Sagittarius? Okay. So, we have here number 10. Unfinished Symphony. Okay, so, bakit ang dami mong endings ngayon, no? Alam mo yun yung kakatuwa sa mga endings. Akala natin tapos na, pero usually, simula yun ng isang bagong chapter. So, kung mapapansin mo, may mga bagay na parang nakakatamad mo ng kinakatamaran mo ng gawin, wala nang appeal sa'yo, may mga kwentuhan na parang hindi na ganon masyadong importante para sa'yo, or topics na sabihin na lang natin na parang nagiging parang, ayaw mo na pag-usapan. That's okay, because there are endings sa ginagawa ngayon ng universe. Actually, sa pag-end ng mga yon, ang nakakatuwa, nagkakaroon ka ng additional time. And this time, pwede mong gamitin yun sa ibang mga makabuluhang bagay na medyo, nung mga dati parang feeling mo, ano ba yan? Ayoko, parang hindi ko bet gawin. Hindi ko siya gustong gawin sa end ko. So, ayun. So, ando na sinasabi nung cards na it's okay kasi this is a transformative time para sa'yo. And andoon yung point na, kumaga, it's time for a level up naman na, di ba? Pero ano ba yung crossing mo? So, we have here is number 9, Unfinished Symphony. Okay. Kulit ng pusan to. Andon. So, sorry So, Treasure Island. Kasi natatakot ka na hindi mo pa na ma-master yung mga bagay-bagay. Para andun yung point na, mag-i-invest pa ako para maintindihan ko to. Maghahanap pa ako ng time para magkaroon ako ng understanding sa mga bago at mga panibagong bagay na gugugulin ko. Hindi ba yun yung gusto mo? Kasi 'di ba, being a Sagittarius, tandaan natin, Sagittarius is the house of philosophy and higher learning. Yun yung bumubuhay nga sa'yo, yun yung core mo, yung natututo ka, yung nata-challenge ka, yung nagkakaroon ka ng aha moments, yung nakukuha yung attention mo, tas alam mo may nadadagdag sa mga kaalaman mo. Binibigay ng universe yung hilig ng core mo. At ang maganda nito, kasi di ba tandaan natin, ang learning, hindi yan tumitigil. Dire-diretso habang humihinga tayo. We still and will always learn. Kasi ang daming bagong dumalabas. And this time, yung mga bagong, eto ngayon, marami sa inyo alagay doon sa part na bago siya. Tapos maraming malang may alam doon. Kumbaga, hindi ganon kalalim pa or kalawak yung mga kaalaman tungkol sa bagay na yon sa paligid mo. At parang in a way, magiging pioneer ka. Ikaw yung magte-transcend, ikaw yung mag-establish ng foundation na yon, which is a very important thing. Kasi, andoon na, ikaw yung magiging, tinatawag na forerunner. Ikaw yung magiging whistleblower nung topic na yon, and it will give you yung platform para umangat yung pangalan mo. Kasi kailangan naman na makilala ka na. Tama na yung nasa background ka. Tama na yung medyo hindi ka masyado napapansin. Time to evolve tayo ngayon. Now, ang ganda naman yung desire card mo. Number 22. Blessed. Literal. Ang gusto mo lang naman magbigay. Alam mo yung may sinabi si Paul, I think it's in the book of Acts. Yun yung isang sinabi ni Jesus na that was never, walang written record ng mga gospel writers. Sabi niya doon, it's more blessed to give than to receive. Alam mo, natutuwa ako sa'yo kasi nakakahanap ka ng kasiyahan kapag nakakapagbigay ka. Nagiging masaya yung puso mo kapag andoon na nagkakaroon ka ng moment, nakakapag-bless ka ng tao. Pero ito, warning lang ha.
pili mo naman na yung tutulungan mo kasi ang dami in the past na hindi naman hindi pinagyaman, siguro yun ang term natin, hindi nila pinagyaman yung opportunity, yung blessing na binigay mo sa kanila. Medyo magkaroon tayo ng standard sa Guitarius kung sino yung medyo ibe-bless natin at sino yung medyo, oops, diyan ka lang muna. Yung kahit na gustong-gusto nila, pero pag sinabi ng heart mo at nakikita mo na, ay wait, may mali, makinig ka doon. Kasi it's the universe guiding you towards the right person. Kasi para sa pagtatanim lang yan eh. Hindi ka naman magtatanim sa batuhan, di ba? Hindi ka naman magtatanim doon sa kung saan pwede siyang makuha ng mga manok o ng mga ibon. Magtatanim kasi, syempre, sa matabang lupa para tumubot mamunga. Same thing also in helping. Okay? So, in foundation mo, number 2, with the card of yin. Alam mo, Sagittarius, ito na yung moment na kahit hindi mo aminin, naghahanap ka din naman ng settlement. Naghahanap ka na magiging katuwang sa buhay. And, ang kulit ng mga pusan to. And the card is saying, yes, this is it. This really is it. Ihahabol natin. Siguro may mga iba sa inyo maihahabol ng universe bago ang Pasko. Sana all. Ayun, para hindi maging malamig. Pero more than that, kasi hindi mo hinahanap, ay, parang gusto ko magka-jowa kasi gusto ko na magka-jowa. No, hinahanap mo kasi, it's more than a jowa. Ando na, life partner ang hinahanap mo. Yung magiging literal katuwang. Hindi mababaw na iniisip na masabi lang may relasyon or may kalandian. Although, sige, aminin natin, part yun. Yung mga kilig na bagay. Pero kasi ito yung may masasandalan ka at may sasandal sa'yo. Yun yung hinahanap mo. So, go! Sabi ng universe, wait, mag-prepare ng universe for it. Now, going back doon sa past mo, nag-uusapan natin. Thinker, number 44. Yun lang, medyo, alam mo yung tipong, sabi nga sa akin dati, pag nakakita ka ng red flag yan, hindi yan fiesta, hindi yan carnival. Ibig sabihin, warning yan. Kasi andun yung point before, nakikita mo kasi yung pwedeng maging yung tao. Yung tipong, kahit ganyan nakaraan niya, pwede siyang maging ganito, mag-grow siya, magiging better siya, magiging stronger. Masyado ka nabulagan doon sa love and light. Kaya hindi ako iniwala, dapat love and light, no. Kaya nang tingnan mo din yung dark side niya. Kung ano yung mga improvements na meron siya. Andun din yung point, pakinggan mo kapag may nakuha kang red flag, may naramdaman kang red flag, huwag mong i-psychologize yung sarili mo na, hindi, baka ganito, baka ganyan. No. Look into it. Kasi warning na binibigay ng universe yun. Hindi sa masama ang tingin mo sa kanya. Andoon lang, nakakaramdam ka na may something na kailangan ma-address at kailangan bigyang pansin. Kaya binigay ng universe yun. So, wag mo siyang baliwalain. Kasi in the future na ikaw, number 19, flexibility. Okay. So, sabi ng card na din to, it is actually a good thing na bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na talagang mag-explore with new people. Kumbaga, okay, may mga established ka na ng mga circle of friends, mga tao na nakakasama mo, na nakausap mo. Pero ito na yung moment na kailangan mo expand kasi andoon na, literal, may mga iba sa inyo talaga mapupunta sa limelight eh. Makikilala kayo because of the new learnings na matutunan nyo, na ipapasa nyo. Kaya yung, again, some of you will be teachers as well eh, in the long run. So, ito na yung time for you to shine. Ang kulit ng mga pusa. So kung nakaka-resonate ka sa reading, pasensya na, nakaka-resonate ka sa reading natin, invite kita to subscribe, like, and share. Kung andoon na, para mapanood mo yung mga ibang videos natin. Pero for now, tuloy natin yung reading natin. Distract ako kay Mimi tsaka kay Cinnamon. Naglalaro kasi sila. Physical environment mo, we have here is number 29. Breathe. Alam mo, sorry medyo, although ano yung point, gusto ko munang magkaroon ng moment with my family, with my loved ones, ganyan. Medyo malabo muna
Sabing kailangan tapusin, madami kang hinahabol. May mga, as in, andun yung point na nasa kalagitnaan ka pa lang ng isang ginagawa mo. Bilang boom, may bago na naman. Parang ganito, naglilinis ako. Tapos maya-maya, tinapon ng mga pusa yung kainan nila, mapagkain sa kainan nila. Galing, di ba? So parang medyo magiging ganon. Huwag kang ma-fluster, huwag kayong parang, ano ba yan? Ganyan. Kalma lang. Inhale, exhale, then focus tayo. One at a time. Huwag mo masyadong i-frustrate yung sarili mo. Kumbaga, andito yung point na the universe is actually reminding you na focus ka doon sa mga goals. Kumbaga, i-prioritize mo. Ano ba yung mga kailangan mo unahin? Ano ba yung kailangan mong bigyang pansin? Ano ba yung mga bagay na kailangan mong ayusin muna? Kasi, ang kulit ng mga puso to. Kasi andun yung point na the cards are saying na, minsan magbabato yung life ng mga bagay na sabihin natin na pwedeng mag-cause ng distraction para sa'yo. Kasi it will help you matuto paano maging focus doon sa mga ginagawa mo. Emotional environment mo, we have here is 31. Why? Alam mo, I'm so sorry may mga bagay talaga na sabihin natin na hindi na masasagot or hindi na kailangan sagutin ng universe. Kasi wala naman na din sense kapag doon pa tayo nag-tackle, doon pa tayo na, ayan, tinanggalan niya. Doon pa tayo magfo-focus. Diba? Alam mo, wait lang. After nga nito. Ayun. So, doon tayo magfo-focus. May mga, yung sinasabing, it is what it is. Yun na yun. Wala na tayong magagawa. Ano yung punto na, hayaan na natin. And sometimes, seeking answers, magkukos lang ng frustration. Example, yung mga nangyari, naghiwala yung mag-jowa, ganyan. Or nagloko, ganyan. Masang gusto natin, bakit ka nagloko? Bakit mo ako pinagpan? Alam mo, wag na. Kasi wala ka rin makukuhang matinong sagot. Yun. Wala ka rin makukuhang maayos na sagot to satisfy you. Sasayangin mo lang yung oras mo, yung energy mo. The best and wisest thing to do, move forward. Nagkamali siya, protect your inner peace. Then, iya mo siya. Ganun kasimple. May mga bagay na huwag mo nang sayangin yung oras mo. Alamin bakit. Now, hopes and fears mo, meron tayo ditong number 15. Message in a bottle. Ito na yung point na the cards is saying na ang dami sa inyo may mahinihintay lang kayong news or confirmation. So, kalma lang. Kasi parating naman din yung mga bagay na to. Andoon yung parang, kailangan ko lang ng confirmation na ganito, na okay na, naghihintay ka lang ng message na, sige, ito yung hinihintay mo, or sabihin natin na, naghihintay ka lang ng approval from maybe a higher authority. So, wait lang, sabi ng universe, kasi ibigay din naman na yun. Kumaga, sabihin natin sa pagkain, or sa sinaing natin, iniinin pa siya. So, sinisigurado na maayos yung pagkakaluto. Siyempre, pangit naman kumain ng hilaw. So, parang sa blessings or sa news. Pangit naman kung kulang-kulang pa. Kasi in the future, meron tayo na number 36, come to the edge. Okay, so ano ba yung gustong mangyari in the future ng universe? Simple lang. Umalis ka ng comfort zone mo. Masyado ka na dyan feeling na, dito na lang ako, okay na ako, I'm safe, I'm good, blah, blah, blah. No. Ipupush ka ng universe palabas ng lugar kung nasaan ka ngayon. Kaya nga tinuturuan ka kaya nga may learning Andun yung para kang inakay na itutulak ng nanay palabas ng ng pugad para matutong lumipad. Dude, this is a new heights para sa'yo. Huwag mong sayangin kasi it can give you another level in your life. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And again, subscribe, like, and share. Sensya na kanina magulo kasi may mga pusa naglalaro. So guys, maraming salamat. God bless. Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope to see you soon. Mula po to sa Baguio City. Have a great day. Bye for now.